Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, July 10, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Ramdam na sa Batanes at Cagayan ang epekto ng bagyong Inday. Malalakas na mga alon ang nararanasan sa Batanes habang nakataas pa rin sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa Cagayan. Alamin natin ang sitwasyon sa balitang yan ni Grace Doctolero live. Grace, meron na bang mga residente na inilika sa Batanes dahil sa bagyong Inday? Yes, Ella, wala pa namang malawakang paglikas sa Batanes ngayon pero may mga pamilyang pinapayuhang pansamantalang tumuloy sa kanilang mga kapitbahay sa ilalim ng Adapt Neighbor Scheme. Samantala, pinahinto na ang pagpapalaot ng mga mangingisda matapos lumakas ang alon sa mga baybayin at ilipat na rin sa mga ligtas na lugar ang kanilang mga bangka. Nakapreposisyon na sa bawat munisipyo ang mga family food packs, hygiene kits at kitchen kits sakaling may mga residente mga ilang lumikas. Patuloy namang binabantayan ng mga otoridad ang sitwasyon dahil isa sa mga inaalala ng ang posibleng pagkaaberya sa komunikasyon kapag lumala ang panahon. Kung sa paghahanda ay nandiyan na po in place na po lagi pero minsan ang inaalala namin kasi yung komunikasyon dahil minsan unstable, minsan nawawala. So the only thing na fallback namin is yun pong satellite na Starlink po. Sa Cagayan naman, patuloy ang mahinang pag-ulan sa bayan ng Santa Ana dahil sa epekto ng bagyong Inday. Nakataas pa rin sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2 ang lugar batay sa pinakahuling weather bulletin ng Pag-asa. Pinayuhan ang mga residente na manatiling mapagmatsyag at subaybayan ang mga opisyal na abiso. Samantala, sa Benguet, bumaba naman ang visibility sa ilang bahagi ng Marcos Highway sa Tuba dahil sa makapal na hamog na kaugnay ng masamang panahon. Pinag-iingat ang mga motorista na magbagal sa pagmaneho, panatilihing nakabukas ang ilaw ng sasakyan at maging alerto sa madulas na kalsada lalo na sa mga bahaging may hamog at pag-ulan. Ella, patuloy namang minomonitor ng mga lokal na otoridad sa Batanes, Benguet at Cagayan ang sitwasyon habang binabantayan ang posibleng paglakas ng epekto ng bagyong Inday. Yan muna ang balita. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero. Patuloy na nakararanas ng mahinang pag-ulan ang bayan ng Santa Ana dulot ng bagyong Inday. Bagamat mahina ang pag-ulan sa kasalukuyan, hinihikayat pa rin ng lokal na pamahalaan at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO Santa Ana ang mga residente na manatiling mapagmatsyag at patuloy na bantayan ang mga opisyal na abiso mula Pag-asa. Sa kasalukuyan, nakataas sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2 ang bayan ng Santa Ana base sa pinakahuling weather bulletin ng Pag-asa. Nagsagawa naman ng komprehensibong paghahanda ang Coast Guard Station Isabela at mga substation nito kasama ang lokal na pamahalaan upang tiyakin ang kaligtasan ng mga mangingisda at magdaragat. Maigting din ang paalala nito na sundin ang no-sail policy at umiwas sa paglalayag habang mapanganib ang kondisyon ng panahon. Umabot na sa mahigit 70 flights sa Visayas at Mindanao ang naapektuhan ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon sa Negros Island. Batay sa huling tala ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, 88 domestic flights na ang nakansela habang ang 3 ay diverted. Kabilang sa mga apektadong biyahe ay galing o papunta sa Bacolod, Cebu, Mactan, Laguindingan, Puerto Princesa, Davao. 16 naman sa mga kanseladong flights ay nakaschedule ang biyahe ngayong araw ng Biyernes, July 10. Sa listahan ng CAAP, tinatayang umaabot na sa halos 3,000 pasahero ang naapektuhan ng mga flight cancellation at diversion. Ngunit posibleng umakyat pa ang bilang na ito sa mahigit 6,000 pasahero.
Nagpaalala ang Department of Labor and Employment na nararapat na isaalang-alang ng mga employer ang kapakanan at kaligtasan ng kanilang mga trabahador ngayong panahon ng bagyo. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, mahalagang sundin ng mga employer ang nakasaad sa ilalim ng Occupational Safety and Health na dapat tiyakin ang kapakanan ng mga manggagawa. Una yung occupational safety, yung kaligtasan ng mga empleyado, paramount yun. So, hindi dapat siguro magdulot ng sakit o peligro yung ating mga manggagawa. Dagdag pa ng DOLE na manatiling nakaantabay sa balita patungkol sa magiging galaw ng malakas na bagyo. Kritikal ang Batanes at Luzon Strait para sa plano ng China na sakupin ng Taiwan pagsapit ng 2027. Ito ang pagtataya ng isang eksperto matapos lumabas ang ulat tungkol sa isang symposium sa China kung saan tinalakay ang umano'y pag-aangkin ng Beijing sa Batanes. Iginiit naman ng Department of National Defense at Philippine Coast Guard na walang legal na batayan ang naturang claim. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Posibleng hindi lamang simpleng usapin ng teritoryo ang pag-uugnay ng China sa Batanes. Ayon kay International Studies Professor Renato de Castro, may malaking papel ang Batanes at Luzon Strait sa anumang planong militar ng China laban sa Taiwan. Dahil ito ang estratehikong daan sa pagitan ng Luzon at Taiwan. Anya, kung target ng Beijing na sakupin ang Taiwan pagsapit ng 2027, mahalaga ring magkaroon ito ng kontrol sa Luzon Strait. Kasi nakikita naman natin na ang strategic relevance ng Taiwan sa gitna ito ng Luzon at ng Taiwan. At balak talaga ng China na talagang hindi lang sakupin ang West Philippine Sea, South China Sea, baka pati na ang Luzon Strait. Kasi ang Luzon Strait, ang kumbaga nasa southern part yan ng Taiwan. At alam naman ng lahat na binabalak ng China sa Taiwan by 2027. Dagdag pa ni Professor De Castro, hindi na bago ang ganitong naratibo dahil lumabas na rin ito noon sa mga Chinese vloggers. Ngunit ngayon ay tinalakay na rin ito sa isang symposium sa Jinan University na iniuugnay sa Communist Party of China. Talagang pag-aralan natin, seryosohin natin yung ginawa sa Jinan University. Posible, ang tingin ko dyan is about Taiwan kasi napaka-importansya ng Batanes pag nagkaroon ng hidwaan sa Taiwan. No, nakita na natin yan nung balikatan exercise. Nandyan ang 3rd Littoral Marine Regiment. Nandyan din pumasok ang 25th U.S. Infantry Division mula sa Hawaii. Noong June 30, 2026, isinagawa ang isang academic symposium sa China tungkol sa soberanya ng Batanes. Dumalo sa naturang symposium ang ilang scholar mula sa mga institusyon gaya ng Nanjing University at Chinese Academy of Social Sciences. Iginiit ng ilang Chinese scholar na likas na extension umano ng Taiwan ang Batanes Islands, kaya naman dapat itong maging bahagi ng teritoryo ng China. Nanindigan naman si Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na walang batayan ang claim na ito ng China sa Batanes at tinawag na isang malaking kalokohan. So, ito'y concerning, kaso ito'y dapat labanan. No, we should not allow this to go unresponded to. No? Number one, all academics in the world should throw to douse cold water already on this theory. Kalokohan na yan eh. What is this for, right? And we know, walang basihan ito, kalokohan ito. And it's ludicrous. Naniniwala rin ang kalihim na maaaring senyalis ito ng plano ng China na palawakin pa ang impluwensya nito sa Pacific. Giit ni Chodoro, ang ganitong mga pahayag ay lalo lamang magpapalakas sa pagkakaisa ng Pilipinas at ng international community laban sa anyay irresponsableng asal ng China. Sinabi rin niyang dapat agad itong kondinahin ng mga akademiko sa buong mundo upang hindi magkaroon ng anumang kredibilidad ang naturang claim. So, I view this as once more, probably it's a signaling of a preconceived intention already. Hindi rin malayo na nasa plano nila yan. And
it also validates yung sinasabi natin na they have the plan to control the whole Pacific Ocean. Sa panig naman ng Philippine Coast Guard, tiniyak ni Rear Admiral G. Tariela na nananatiling normal ang sitwasyon sa Batanes. Patuloy anyang nagpapatrolya ang Coast Guard at Armed Forces sa Batanes at wala silang nakikitang malaking pagdami ng presensya ng Chinese vessel sa lugar. Gayunman, binigyang diin ni Tariela na kailangang sagutin agad ang mga ganitong pahayag upang hindi ito paulit-ulit na gamitin bilang propaganda. Aniya, walang legal o historical na batayan ang pag-aangkin ng China sa Batanes at naniniwala siyang bahagi ito ng isang state-sponsored information operation. Hindi ako naniniwala na na hindi ito kasama sa grand design ng People's Republic of China. Alam naman natin that anything that comes out sa Chinese government, especially for the information, lahat ito suportado ng Estado. It is a state-sponsored information operation. Alam naman natin na ang Chinese Embassy laging align ang kasinunghalingan nila mula mainland China hanggang dito sa embahada nila. Baka next week, ang kinin na rin nila ang Ilog Pasig. No? Sa ngayon, wala anyang pangangailangang magdagdag ng deployment sa Batanes dahil wala namang nakikitang pagbabago sa aktwal na sitwasyon. They don't have any basis para sabihing ang Batanes ay pag-aari din ng China. Since nagkaroon tayo ng isang republika, may mga Pilipino na talagang na nasa Batanes, mga Ibatan. That has always been ours and it's part of our archipelago. Bagamat walang agarang banta sa seguridad ng Batanes, naniniwala ang mga opisyal at eksperto na mahalagang bantayan at kontrahin ang mga pahayag na maaaring maging bahagi ng mas malawak na estratehiya ng China laban sa Taiwan at seguridad sa rehiyon. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbabala ang Department of Foreign Affairs o DFA sa mga tinaguriang scholar mula sa China na tigilan ang pagpapakalat ng mga pekeng naratibo ukol sa teritoryo ng bansa. Ito ay matapos questionin ng Chinese scholars ang pagmamayari ng Pilipinas sa lalawigan ng Batanes. Para sa detalye, may report si Jed Neresina live. Jed, ano yung naging pahayag ng DFA sa isyung ito? Hindi nakarapat-dapat patulan ayon sa Department of Foreign Affairs ay naging pahayag ng isang Chinese scholar na nagsasabing bahagi umano ng China ang Batanes. Sa isang pahayag, tinawag ni DFA spokesperson Annalyn Ratonel na flights of fancy o gawa-gawang kwento at ilusyon lamang ang mga pahayag na ito. Gate ng DFA, tapos na ang usapan at hindi up for debate ang kasarilan ng bansa sa naturang isla. Dagdag ni Foreign Affairs spokesperson Ratonel, hindi napapansinin ng Pilipinas ang revisionist claim o pagtatangkang baguhin ng kasaysayan o ang kasalukuyang takbo ng batas para paboran ng ibang bansa. Nanawagan din ang Foreign Affairs Department sa mga tinaguriang iskolar na ituon na lamang ang kanilang lakas sa makatotohanan at may mabuting intensyong pag-aaral sa rehiyon. Sinabi pa ng opisyal na kasama sa approved consular district ng Chinese Consulate General sa Lawag ang probinsya ng Batanes dito sa Pilipinas. Patunay lamang na binigyang diin ng pahayag na kahit ang gobyerno ng China sa pamamagitan ng kanilang Consulate General sa Lawag ay opisyal na kumikilala na ang Batanes ay nasa ilalim ng jurisdiksyon at batas ng Pilipinas. Kaugnay nito na una ng tinawag ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na kalokohan at katawa-tawa ang naging pahayag ng isang Chinese scholar na nagsasabing bahagi umano ng China ang Batanes. Ayon sa kalihim, walang basihan ang naturang pahayag at isa lamang itong kalokohan at katawa-tawang propaganda. Ayan muna update, balik sa iyo aga. Maraming salamat, Jed Neresina. Parehong magaling ang ginawang presentasyon ng defense at prosecution team sa unang linggo
ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte ayon kay dating Supreme Court Associate Justice Adolf Asguna. Gayunpaman, nakasalalay ang desisyon sa kahihinatnan ng impeachment trial sa senator judges at sa publiko. May report si Rosalie Coz. Sa unang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kapwa nagpakita ng husay sa presentasyon ang defense at prosecution teams ayon kay former Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna. Ayon sa law expert, mahalagang naumpisahan na ang impeachment trial ng Vice Presidente. Gayunman kung minsan anya ay masyadong nagiging teknikal sa proseso ang magkabilang panig. Parehong magaling ang presentation ng defense at saka ng prosecution para sa korte. Parang nangyari kung minsan mukhang lumalabis yung pagka-technical. Siguro sa tingin nila kailangan sundin lahat ng technicality para sigurado. Yun ang nangyayari ngayon. Kaya siguro umpisa pa lang kasi medyo nervyoso din both sides. So as we go along, siguro they will become more used to the trial. And tingnan natin sa mga susunod na araw. Kapwa matataas ang score na ibinigay ng magkabilang panig sa kani-kanyang performance sa paglilitis. Ayon kay Defense Spokesperson Attorney Michael Poa, perfect score ang kanilang kampo sa ginawang cross-examination kay NBI Agent John Mark Calilong, unang testigo ng prosekusyon. Definitely, para sa akin, 10 out of 10 din. Score internally, meaning we're very happy that we hit our targets. But as to yung scoring on nanalo ba kami today or yesterday or ano, I really don't want to do that. Sa panig ng prosekusyon, mataas na score din ang rating ng House Lead Prosecutor. We are grading ourselves as 10 over 10 because in spite of the fact na first few days of trial yon, yung kahalagahan nito, yung complication plus the political interest involved, no? The number of evidence that we needed to present. Amid all that, we were able to achieve our goal for the first 3 days, no? I think also, bibigyan ko ng grado tong mga prosecutors natin na may mga iba na nandito. Talagang A-positive sila, para blood pa rin. Samantala, satisfied din si former Associate Justice Ascuna sa kung papaano pinatakbo ng Senate Impeachment Court ang unang linggo ng paglilitis. So para maganda ang pag-handle ng impeachment trial by the presiding officer, si Senator Chis Escudero. Magandang handling niya, very fair and very correct to my mind, his rulings. And the Senate itself is also performing very well, asking questions within the 6 minutes allowed by the chair and asking very good questions. So maganda so far, palagay ko, the trial. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakatakda ang oral arguments sa mosyong ipasabida ang tax at bank records ni Vice President Sara Duterte, Attorney Manasseh Carpio at ilang kumpanyang iniuugnay sa kanila sa July 15. Ayon sa Senate Impeachment Court, bibigyan ng tig sa 10 minuto ang prosecution at depensa upang ilatag ang kanilang mga argumento matapos pagsumite ng kanilang mga written memoranda. Inaasahang tatalakayin sa pagdinig ang mga isyung kaugnay ng bank secrecy law, pagiging confidential ng tax records at mga exception na pinapayagan ng batas. Magkakaroon din ng pagkakataon ng mga senator judge na magtanong sa magkabilang panig bago maglabas ng desisyon ang presiding officer. Sakaling questionin ang pasya, maaari pa itong pagbotohan ng buong Senate Impeachment Court bago maging pinal ang desisyon sa paglabas ng mga hinihinging dokumento.
Katulad ng secrecy of bank records, secrecy ng BIR records. So, maaaring mailahad doon kung paano nakuha yung possible na mga tax records. Kung ito ba ay i-issue ng ating BIR commissioner with the consent of the President o wala ba. So yung mga ganong issue kasi yung mga parating nagka-crop up dahil ayon sa Section 270 ng tax code natin, mayroon lamang napakaliit na leeway kung kailan pinapayagan yung pagdi-disclose ng ganon. So doon mailalahad kung meron how they will go about it at kung paano hindi ito mag-violate ng mga batas na mga sinabi ko. Tiniyak ng Senado na nakahanda sila sakaling magpakita si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ayon kay Senate Secretary at Clerk of Court Renato Bantug, isa sa mga tinalakay nila sa OVP Chief of Staff Undersecretary Zuleika Lopez ang mga security at protocol arrangements para sa posibleng pagbisita ng Vice Presidente. Siniguro rin ni Bantug na nakahanda ang Sergeant at Arms at Protocol Office ng Senado na makipag-ugnay at magbigay ng kinakailangang seguridad at tulong sakaling dumalo si VP Sara sa impeachment trial. Yes, yes. Sabi ko, ready naman ang aming Sergeant at Arms, ready ang aming Protocol Office to render the appropriate assistance. Whenever we get notified, if the VP will come in any day at any day in the future. In fact, I had the Sergeant at Arms with me in the meeting. I had also the head of our protocol. Iginiit ng Malacanang na hindi hypothetical o kathang-isip lamang ang umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, mismong ang pangalawang Pangulo ang nagbitiw ng pahayag at hindi rin ito pinasinungalingan. Ang pagbibigay po ng salita na kumausap na siya ng tao para patayin ang Pangulo, ang unang ginang at ang dating House Speaker, hindi po ito hypothetical. Nakita po ito. Hindi po ito gawa-gawang isip, hindi po ito pantasya. Sinabi po ito at mismong si Vice Presidente ay hindi pinapasinungalingan ang kanyang mga sinabi, ang kanyang pagbabanta sa buhay ng Pangulo. So wala tayong pag-uusapan tungkol sa hypothetical. Hindi po yan hypothetical. Dahil mismo si Vice Presidente ang nagsabing, no joke, no joke. Kaugnay naman ang sinasabing Oplan Romanov, sinabi ni Castro na nasa kampo ni VP Duterte ang pananagutang patunayan na mayroong talagang ganitong operasyon. Dagdag pa ng palasyo, hinilig na rin noon ng NBI sa Vice Presidente na magbigay ng mga detalye ukol sa umano'y banta sa kanyang pamilya, subalit hindi niya ito nakipagtulungan. Ng NBI, kahit wala pa pong pagbabanta, ang Vice Presidente ay under na po ito ng DOJ. At ang DOJ po ay parte ng ehekutibo para ipakita at nag-i-insinuate na may kinalaman ang Pangulo sa pag-iimbestigang ito. Ito ay ang pinakamababa sigurong klase ng argumento. Mananatili muna sa PNP General Hospital si Senator Rodante Marcoleta habang minomonitor ang kanyang kalagayan ayon sa Philippine National Police. Ayon sa mga doktor, may mild pneumonia, mataas na cholesterol, degenerative disc disease at pabago-bagong blood pressure ang senador kaya hindi pa matiyak kung kailan siya maililipat. Hinihintay pa rin ang resulta ng to the echo at iba pang medical assessment bago magbigay ng rekomendasyon ang mga doktor. Naisumite na rin sa Sandigan Bayan ang paunang medical report upang maging batayan sa mga susunod na hakbang ng korte. Kung sa estado ni Sir, consider natin yung age niya, syempre mababa na po yung immune system niya kumpara po sa mas bata sa kanya. So mas advice namin na isolate po siya. So yun po. Lalo na ngayon, di ba po merong sa news, merong increasing cases of COVID. So, kailangan po nating bantayan. 72 na po si... Kung siya ihalog yun sa karamihan. Yeah, oo. Kung sa marami po.
So hindi po, kung ako po yun, hindi ko advise na isama siya. Samantala, naisilbi na rin ang hiwalay na warrant of arrest laban kina Senator Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor para sa paglabag sa Presidential Decree 46 na may kaugnayan sa pagtanggap at pagbibigay ng regalo sa mga opisyal ng gobyerno. Ito yung pagtanggap, pagbigay sa anumang okasyon sa isang government official and or employee. Ito yung PD 46. Ito yung sinasabi ng 4th Division na nalabag ni na Senator Marcoleta and Michael Defensor. Okay? So yung dalawa po na yun, sir, na-serve na po pareho, pati Yes. po kay Mike. It was already served by the sheriff. By the sheriff ng Sandigan Bayan. Inihayag ni Police Lieutenant Colonel Benelli Bayani ng PNP General Hospital na fit to travel si Senator Rodante Marcoleta. Inaasahan na maaring makaharap na ito sa Sandigan Bayan sa susunod na linggo. Samantala, kinwestiyon naman ng Anti-Graft Court bakit pinayagan na may makabisita sa mambabatas sa kabila ng may pneumonia ito. Mula sa Sandigan Bayan, may ulat si Dante Amento live. Dante, ibig bang sabihin niyan ay matutuloy na yung arraignment kay Senator Marcoleta at maglalabas na ng commitment order ang korte para sa kanya? Magandang tanghali, Aga. Depende pa rin yan kung ano yung magiging development doon sa kanyang estado ng kalusugan. Kung sakaling sasabihin ng Philippine National Police General Hospital na mabuti na yung kanyang kalagayan, inaasahan nating haharap na ito sa Sandigan Bayan 3rd Division para sa arraignment o pagbabasa sa kanya ng sakdal. At kasunod po niyan, expected na rin na maglalabas ng commitment order ang hukuman kung saang detention facility ikukulong ang mambabatas. Senator Rodante Marcoleta, kaugnay ito ng pagdinig sa manifestation ng kanyang sampo, kaugnay ng estado ng kanyang kalusugan. Sa pagdinig, humarap ang mga abogado ni Marcoleta at ang mga tauhan ng Philippine National Police, Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG, opisyal mula sa PNP General Hospital at PNP Health Service. Humingi ng update ang korte sa kalusugan ng mambabatas. Sinabi ni Police Lieutenant Colonel Benelli Bayani, ang Chief ng Internal Medicine ng PNP General Hospital, bumubuti na ang kalagayan nito. Bagamat iniinda pa rin ng mambabatas ang pananakit ng dibdib at ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Dagdag pa ni Police Lieutenant Colonel Bayani, may antibiotic na pinapainom sa kanya sa loob ng 1 linggo dahil sa kanyang mild pneumonia. Fit to travel na rin anya ang mambabatas, pero dahil sa kanyang sakit ay kailangan pang naka-confine. Inaasahan na maaaring sa July 15 ay makakaharap na ito sa korte. Humingi ang korte ng daily notarized health status ni Marcoleta at ipaalam ito kaagad sa hukuman. Samantala, kinwestiyon ng Sandigan Bayan, bakit pinayagan na may makabisita sa senador sa kabila ng may sakit ito tulad ni Vice President Sara Duterte at Senador Robin Padilla. Paliwanag ng hukuman, dapat naka-confine ito dahil sa kanyang kalusugan. Humingi naman ng paumanhin ang Director ng Health Service ng PNP. Tiniyak nilang hindi na ito mauulit at magkakaroon sila ng pagpupulong dahil dito. Sa ngayon, kailangan mag-usap muna kami ng Director CIDG at saka Director HSS for that purpose. And sa tingin namin, kailangan yung necessary protocols na as per the Sandigan Bayan. Ang PNP-CIDG naman na naatasan para sa seguridad ng mambabatas ay maghihigpit na rin sila sa kanilang protocol. Ayon pa nga kanina sa Chief ng PNP-CIDG NCR, lilimitahan na lamang nila yung kung sino ang pwedeng bumisita sa mambabatas at ito ay tanging mga immediate members lamang ng kanyang pamilya at gayon din ang kanyang mga abogado. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento.
Tapos na ang full psychological evaluation ng dalawang minor de edad na nasa kustodiya ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na sangkot sa nangyaring pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Ayon sa DSWD, inaasahan na sa mga susunod na linggo ang kumpletong psychological report kasama ang mga rekomendasyon ng mga child psychologist na siyang magiging batayan sa pagbuo ng mas angkop at specialized na intervention plan para sa dalawang minor de edad. May ulat si Mia Alonzo. Matapos masangkot sa nangyaring pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City noong June 22, nakatutok ngayon ang Department of Social Welfare and Development o DSWD kasama ang iba pang mga eksperto sa pag-unawa sa dahilan na maaaring nagdulot sa nangyaring karahasan. Iniulat ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na tapos na ang full psychological evaluation sa dalawang bata na nasa kustodiya ng ahensya. It was conducted nung Saturday after the shooting. It was Saturday and Sunday, and then the partial reports with us, but the full report will come in, I believe, ng 14 and 15. This July? Yes, this July. Full results? Full results to include the recommendations kasi base doon, yung intervention plan, doon natin, yun ang angkla ng intervention plan. And on top of that, I believe ipapasok rin yun sa korte kasi the judge will be asking for that. Dagdag pa ng kalihim, kumuha rin aniya ang DSWD ng mga third-party child psychologist na siyang katulong na nagsagawa ng pagsusuri upang mas mai-assess ang kalagayan ng mga ito. Katuwang din ang Ateneo School of Psychology sa pagbuo ng susunod na hakbang para sa dalawang kabataan. Habang hinihintay ang kumpletong ulat na natiling hiwalay ang dalawang minor de edad sa loob ng pasilidad ng DSWD, kapwa sumasailalim muna ang mga ito sa mga standard o lumang intervention program, kabilang ang psychosocial support. Gabayan sila. Yan yung psycho-emotional, psychosocial intervention nangyari. Samantala, iginiit din ng kalihim na hindi isang suliranin lang ang dapat hanapan ng sagot sa likod ng insidente. Ayon kay Secretary Gatchalian, kailangan tingnan ang buong konteksto ng kaso, kabilang ang posibleng exposure sa online violence, school bullying at iba pang risk factors. Binigyan din niya na multidimensional ang insidente at hindi maaaring ituro sa iisa lamang na dahilan. Lalo na aniya at nagsisimula sa loob ng tahanan ang disiplina ng isang bata, kaya mahalaga ang papel ng mga magulang sa paggabay sa kanilang mga anak. So in this case, we are also doing a family assessment kung meron napabayaan ba itong mga kabataan na to. Napabayaan, may neglect ba na anggulo, may pang-aabuso ba na anggulo. Tinitignan namin yan, sinusuri namin yan. And definitely, kung meron kami nakitang pagkukulang, pag may nakita kaming anggulo ng abuse or neglect, mananagot rin yung magulang. Ayon kay Secretary Gatchalian, nagsasagawa na ng fact-finding investigation ang mga social worker gamit ang kanilang social case assessment tools. Nakikipag-ugnayan din ng ahensya sa Department of Justice habang isinasagawa ang magkahiwalay nilang investigasyon. Tiniyak ng kagawaran na magsusumiti sila sa DOJ ng mga ebidensyang makakalap nito upang mapanagot kung talagang may naging kapabayaan sa magulang o guardian ng dalawang bata. Mia Alonzo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinalakay sa isang pagdinig kahapon, July 9, sa Senado ang dumaraming karahasang nangyayari sa mga paaralan sa bansa. Kaugnay nito ang isinusulong na panukalang School Safety Act. Narito ang ulat ni Jed Naresina. Naalarma ngayon ang Department of Education o DepEd sa tila pagdami ng mga banta ng karahasan sa mga paaralan. Sa pagdinig ng Senate Committee on Basic Education, inihayag ng kagawaran na nagkaroon ng tinatawag na copycat phenomenon matapos ang nangyaring pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City noong June 22. So, nagiging mas curious sila, especially knowing the stories about the story behind the Tacloban incident. So, ito po yung isang bagay na gusto naming tignan at matulungan ang DepEd on how do we prevent this kind of phenomenon, yung copycat phenomenon. So, I think the more that the stories are really being exposed in social media, the more that they become curious.
Ayon kay DepEd Undersecretary Malcolm Garma, bagamat may mga natatanggap na silang ulat noon pa man, kapansin-pansin ang biglang pag-usbong ng mga bagong banta sa seguridad ng mga mag-aaral kamakailan. Naobserbahan nila ito nang mangyari ang Tacloban school shooting na mabilis ding kumalat sa social media. Mr. Chair, even before meron na po tayong mga reports on this kind of incidents. However, observation po namin after the Tacloban, mas lalong dumami. I think majority of that which really concern DepEd are the threats. Yung bomb threat at saka yung shooting threats. Kaugnay nito, nabanggit ng chairperson ng komite na si Senator Bam Aquino na mayroong naitalang 12 insidente ng karahasan sa loob lamang ng 20 araw mula June 16 hanggang July 6, 2026. Bunsod ng sunod-sunod na karahasang naitatala sa mga paaralan, isinusulong sa Senado ang panukalang School Safety Act. Magkakaiba man ang mga pangyayaring ito, iisa po ang mensahe. Ang mga paaralan ay dapat ligtas. Ang mga estudyante ay dapat ligtas. At ang School Safety Act ay dapat gawing prioridad ng ating gobyerno. Ang school safety ay hindi lamang responsibilidad ng DepEd o ng paaralan. Responsibilidad po ito ng whole of nation. Kasama rito ang mungkahing hakbang na paglalagay ng CCTV cameras dahil ayon kay Yusek Garma, nasa 36% lamang ng mga paaralan ang may CCTV at kalimitan ay ginagamit lamang ito para sa recording at walang nakatutok na personnel para sa real-time monitoring. Bukod pa riyan ang tinatarget ng ahensya na makapaglagay sa mga paaralan ng guidance counselors at school counselor associates para matiyak ang maayos na mental health ng mga estudyante. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakitaan ang discrepancy o hindi pagkakatugma sa naging investigasyon ng mga otoridad at sa nakalagay sa death certificate ni Rene Claire Baterbonia pagdating sa oras ng kanyang pagkamatay, bunsod ng umano'y pagkalunod sa Dipakulaw, Aurora noong June 8. Sa isinagawang pagdinig ng Senado, sinabi ni Police Lieutenant Colonel Michael Odeherte ng PNP Crime Investigation and Detection Group, mga alas 3:40 ng hapon nang matagpuan si Baterbonia at isinugod sa ospital habang patuloy na isinasagawa ang cardiopulmonary resuscitation o CPR. Ngunit lumitaw sa mas maaga ang nakasaad na oras ng kanyang pagkamatay sa death certificate kaysa sa naitalang pagdating niya sa ospital. Rene Baterbonia's death certificate reportedly reflects a time update 3:33 p.m. which appears to be earlier than his documented hospital arrival. This discrepancy is presently being reconciled through the statements of the attending medical personnel, the rescue and ambulance records, the hospital emergency room records, and the explanation of the physician who certified the date. We do not intend to speculate on this discrepancy until the relevant records and witnesses have been completely evaluated. Samantala, patuloy naman ang paghingi ng paumanhin ng presidente ng Ateneo de Manila University sa mga naulilang pamilya ni Baterbonia at Adili. Inihayag din nito ang kasalukuyang nararanasang cyberbullying ng ibang mga atleta na nakaligtas sa insidente. We unequivocally condemn these acts because they only deepen the pain of those already grieving by spreading disinformation and causing further harm. Our support for those affected does not diminish our commitment to care for every member of our community while the legal processes are ongoing. Beyond the legal and regulatory processes, our objective is to understand what happened, learn from this tragedy, and strengthen the systems that uphold the safety, well-being, and formation of every student, whether in athletics or any other university activity.
Tinalakay ng Department of Labor and Employment sa ginawang pagdinig kahapon ang nilalaman ng kontrata sa pagitan ng Ateneo de Manila University at ni resigned head coach Thomas Anthony Tab Baldwin. Samantala, naungkat din sa hearing ang pagkakaroon ng sponsorship kay Tab Baldwin ng isang grupo ng kumpanya. May report si Benedict Samson. Pinagsusumite na ng Department of Labor and Employment ng memorandum ang panig ng Ateneo de Manila University at ni-resign Blue Eagles men's basketball team head coach Thomas Anthony Tab Baldwin. Sa ginanap na clarificatory hearing kahapon, inusisa ng DOLE ang naging kasunduan sa pagitan ng Ateneo at ni Baldwin. Naungkat din sa pagdinig ang sponsorship ng group of companies na pagmamayari ng negosyante na si Manny Pangilinan. So, what is now the role of the MVP group of companies? If you're aware of that. Your Honor, the MVP Group is one of the sponsors of the Ateneo men's basketball team. And sponsorship would mean providing uniforms, providing practice venues, providing... Mainly source of funds, Your Honor. Source of? Funding, Your Honor. Tinanong din ni Labor Secretary Francis Tolentino si Attorney Crisia Santos, ang legal counsel na ipinadala ng universidad, kung saan nagagamit ang naturang sponsorship kay Baldwin. And funding can be equated with compensation, honorarium, allowances, even in a consultancy agreement. Is that correct? Possibly, Your Honor. Possibly. Yes. So hindi nyo alam kung magkano ang tinatanggap ni Coach Baldwin? No, Your Honor, the consideration is redacted. Bukod dito, kinu-question din ng DOLE ang mga panuntunan na ipinataw ng Ateneo kay Tab Baldwin. Gaya na lamang ng bawal itong mag-endorso sa pamamagitan ng picture at pangalan at hindi rin pwedeng lumabas sa telebisyon at maging sa social media. So, is our impression correct that this series of do's and don'ts, which seems to be occupy almost a page of the contract, would reflect substantial control over the performance of the functions of Coach Baldwin? Your Honor, while there may be do's and don'ts listed in the contract, these do's and don'ts do not control the manner by which Coach Tab will execute these duties. So actually, if you read it, it is very general. To attend games, to head the team, to conduct basketball clinics, and etc. But these duties and obligations do not prohibit Coach Tab or do not control the means by which Coach Tab will execute these duties and obligations. Dagdag pa ng kalihim na bago matapos ang buwan ng Hulyo ay makapaglabas na sila ng resulta ng kanilang ginagawang investigasyon ukol sa legalidad ng pagtatrabaho ni Baldwin sa Pilipinas. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nilinaw ni Labor Secretary Francis Tolentino na sa darating na July 25 na maaring magsimula ang first tranche ng aumento sa sahod na 60 pesos para sa minimum wage earner sa Metro Manila. Taliwas ito sa naunang inianunsyo na sa July 19 ang effectivity date nito. Ayon sa kalihim, nitong Huwebes, July 9 pa lang aniya nailathala sa general publication sa pamamagitan ng dyaryo ang nilalaman ng kautusan sa pagkakaroon ng karagdagang taas sa sahod. So you count 15 days from today, that is July 24. So most probably July 25 yung effectivity ng wage order na 60 pesos. Yun, nasa dyaryo ngayon. So 15 days from the date of publication. Nasabat ng National Bureau of Investigation at National Meat Inspection Service ang nasa mahigit 2 tonelada ng poultry products matapos salakayin ng isang illegal poultry dressing operation sa lalawigan ng Laguna. Mula sa Pasay City, ang detalya hatid ni Benedict Samson live. Benedict, ano ang rason bakit sinalakay ng NBI at ng NMIS ang naturang establishmento? Magandang tanghali, Ella. Ayon sa National Bureau of Investigation, may natanggap umano silang sumbong mula sa isang complainant patungkol sa illegal na operasyon ng unauthorized poultry dressing. Kaya naman itong Martes,
Magkatuwang na sinalakay ng NBI at National Meat Inspection Service ang tatlong magkakahiwalay na lugar sa Santa Rosa, Laguna kung saan nagaganap ang iligal na pagkakatay ng mga manok. Sa naturang operasyon, nakakuha ang NBI at MNIS ng nasa mahigit 2.5 tons ng poultry product. Dalawang suspect naman ang naaresto ng mga otoridad sa naturang operasyon. Natuklasan din ng mga otoridad na walang kaukulang permit mula sa lokal na pamahalaan ang naturang katayan ng manok. Matapos ito ay itinurn over na ng NBI Laguna District Office sa NMIS ang mga nasabat na poultry product para sa tamang paghawak, documentation at wastong pagtatapon nito. Kailan sa ngayon ay nasa kustodiya ng NBI ang mga naarestong suspect na sumailalim na sa inquest proceeding at posible namang maharap sa reklamong paglabag sa National o sa Meat Inspection Code of the Philippines. Ito muna ang ating update mula rito sa Pasay City. Balik si Jan Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Nakatakdang magpulong ang 5 lokal na pamahalaan sa Metro Manila para sa muling pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ito ay matapos ipawalang bisa ng Korte Suprema ang petisyon na pumipigil sa implementasyon ng NCAP sa mga LGU. Alamin natin ang mga detalye sa report ni Asher Cadapan Jr. Live. Asher, ano-ano itong mga LGU na planong magpatupad ng NCAP at kailan nila target itong muling ipatupad? Ang 5 lokal na pamahalaan sa National Capital Region ang pangunahing naghahanda sa muling pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP laban sa mga motoristang lumalabag sa mga batas ng trapiko. Kabilang na dyan ang Quezon City, Muntinlupa, Maynila, Valenzuela at ang Parañaque City. Matapos tanggalin ang Temporary Restraining Order o TRO sa NCAP, naghahanda na mga LGU sa Metro Manila na dati nang nagpapatupad nito para sa pagbabalik ng camera-based traffic enforcement. Ayon kay Quezon City Traffic and Transport Management Department o TTMD Head Dexter Cardenas, posibleng agad nang magpatuloy ang 5 LGU na handa ng magpatupad ng NCAP. Gayunman, depende pa rin anya ang target na petsa ng implementasyon sa kahandaan ng mga LGU, partikular na ang technical system at ng mga provider nito. Kailangan rin munang anya ang sumang-ayon sa ilang alituntunin sa muling pagpapatupad ng NCAP. Pangunahin dyan ang single ticketing system. Pag-usap pa kami with the provider and other LGUs how to restart again yung NCAP program natin para sa uniformity ng pag-enforce. So yun yung we have to sit down with the provider at yung other LGUs para magkaroon kami ng uniformity ng paggamit o pag-utilize ng non-contact apprehension program ng bawat LGUs. Para kasi yun yung hinihingi din ng Supreme Court that should be a uniformity paggamit ng NCAP. Nakatakdang magpulong sa susunod na linggo ang 5 nabanggit na lungsod na pangunahing magpapatupad ng NCAP. Ngunit inihayag ni Cardenas na kasama na rin sa meeting ang iba pang mga LGU na nais ring magpatupad ng NCAP sa kanilang mga lugar. Ito ay upang magkaroon rin sila ng mga kaalaman sa implementasyon ng programa at ang iba pang mga dapat paghandaan kaugnay ng pagpapatupad ng NCAP. Kabilang dito ang mga parusa at multa, mga traffic signage, road markings, at paglalagay ng paunawa sa mga motorista na may mga kamera sa mga intersection. Dagdag pa ni Cardenas, pag-uusapan din ng legal team kung ano ang magiging kapalaran ng mga kasong nakabinbin noong unang ipatigil ang NCAP. Pansamantala, patuloy na nananawagan ang TTMD-QC head sa mga motorista na sundin ang mga traffic signage dahil ang mga ito ay nakalagay upang mapanatili ang kaligtasan at kaayusan sa mga kalsada. Wala pang pinal na petsa at lugar kung saan magpupulong ang mga LGU kaugnay nga sa pagpapatupad ng NCAP. Ngunit dito inaasahan na pag-uusapan ng mga huling detalye bago muling ipatupad ang programa. Mula dito sa Quezon City, balik sa iyo, Aga.
Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Opisyal ang pangalan ng Palm Beach International Airport sa Florida, USA. Mula ngayong araw, ito ay kikilalanin na bilang Donald J. Trump International Airport. Halos 50 taon itong nakilala sa lumang pangalan, ngunit ang bagong titulo ay sumasalamin sa matagal ng ugnayan ni President Donald Trump sa South Florida. Dito madalas bumababa ang Air Force One at naroon din ang tanyag na Mar-a-Lago Club na pag-aari ng Pangulo. Ang presidential son na si Eric Trump ang nauna sa pagpapasinaya sakay ng Trump Force One na kauna-unahang eroplanong lumapag sa bagong pinangalanang paliparan. Attention all aircraft, effective immediately. Palm Beach International Airport is officially President Donald J. Trump International Airport. Posibleng lumabas na bukas ng Philippine Area of Responsibility ang Typhoon Inday batay sa pagtaya ng Pag-asa. Hulig na mataan ang bagyo sa layong 570 kilometers sa silangan ng Basco, Batanes batay sa 10 a.m. weather bulletin ng Pag-asa. Hindi naglandfall ang bagyo mula nang pumasok ito ng PAR noong Miyerkules. Para sa iba pang detalye ng ulat panahon, narito ang weather specialist ng Pag-asa na si Benison Estareja. Sa ngayon po patuloy ang unti-unting paglapit nitong si Bagyong Inday sa kalupaan po ng extreme northern Luzon bagamat hindi ito magla-landfall. As of 10 in the morning ay huli itong namataan 570 kilometers na lamang sa silangan ng Itbay at Batanes. Taglay ang hangin na 140 kilometers per hour. So patuloy ang paghina nito from 150 kilometers per hour earlier at may pagbugso hanggang 170 kilometers per hour. At kumikilos pa rin pahilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. So base po sa ating latest satellite animation, yung mapapansin po natin na outer cloud bands, parte pa rin po ito ng Bagyong Inday, no? Nakikita natin nag-e-extend dito sa malaking bahagi ng Northern Luzon, Central Luzon, down to Quezon Province, at dito rin sa may Bicol region. So para siyang strip of clouds na may mga gaps pa rin po, no? May mga areas pa rin dito sa may Northern and Central Luzon na minsan maaraw pa rin po sa kasalukuyan, pero may mga areas din na nagiging maulap ang kalangitan at sinasamahan din ng mga pabugso-bugsang hangin, paminsan-minsan mga pag-ulan. Yan po ay dahil sa outer part ng Bagyong Inday. Samantala, in other areas of our country, kung mapapansin po nila, yung mga clouds naman po nanggagaling naman dito sa may kanluran, moving from the southwest. So ito na po yung tinatawag natin na southwest monsoon or hanging habagat na siyang pinalalakas po ng Typhoon Inday. So may mga areas dito sa may western side karamihan po, no, yung mga makakapal, mga kulay puti, associated po yan sa heavy rains plus mga thunderstorms at nakakaranas na po ng mga pag-ulan na malalakas itong Mimaropa area, lalo na yung Occidental Mindoro, Western Visayas, Negros Island region, maging dito rin sa may Zamboanga Peninsula at Bangsamoro region. Asahan po for today up until tomorrow malalakas pa rin yung mga pag-ulan sa mga nabanggit na lugar. Habang dito sa Metro Manila at yung mga nearby areas pa, may mga moderate to at times heavy rain sa may Zambales, Bataan, Cavite and Batangas. For Metro Manila, hindi pa talaga fully established yung southwest monsoon natin sa ngayon. So maaari po mag-start yung mga minsan malalakas na ulan simula po mamayang gabi at maaari magpatuloy yan hanggang sa early Sunday. So make sure po na prepared na yung ating mga local government units for possible heavy rains na nagkakos po ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa naman sa mga bulubundukin na lugar. At base naman sa ating latest satellite animation, wala pa tayo namamataan ng mga cloud clusters or kumpul ng ulap sa paligid ng Philippine Area of Responsibility maliban na lamang dito kay Bagyong Inday. Base naman po sa latest track ng Pag-asa, inaasahan po within the next 24 hours patuloy pa rin ang pagkilos ng bagyo northwestward hanggang sa possibly makalabas po ito ng ating PAR between 7 to 9 in the morning base sa ating latest track. Yan ay kung magpapatuloy po yung bilis at yung kanyang direksyon na pagkilos. Pero may chance po na kapag mas westward pa yung movement niya, given na ito po yung ating cone of probability o yung posibleng daanan pa rin ng sentro ng Bagyong Inday, may tendency po na madelay ng ilang oras, tanghali bukas or early afternoon bukas yung paglabas niya ng PAR. So inaasahan po na ito'y tatawid malapit dito sa may Ryukyu Island sa may Okinawa, Japan. Malapit din po sa may northern tip of Taiwan by tomorrow morning at kikilos dito sa may southeastern China hanggang sa maglandfall dun sa may eastern China pagsapit po ng Sabado or Linggo at patuloy ang paghina knowing po na ito ay papunta na dito sa malamig na area po ng karagatan dito sa may eastern China.
So kung babalikan po ulit natin yung ating latest track, kung mapapansin natin, malawak pa rin po no, yung diameter ng bagyo. Nasa around 1,700 kilometers yung kanyang diameter o yung kanyang kabuuan lawak. Yung radius niya around 850 kilometers. So kahit sabihin natin na malayo po yung bagyo, 570 kilometers from Batanes, nahagip pa rin po itong malaking bahagi ng Northern Luzon nung radius ng bagyo. So asahan pa rin po sa mga susunod na oras yung pabugso-bugsong hangin, direktang epekto ng bagyo. Ito naman pong kulay pulang circle, associated siya dun sa tinatawag natin na signal number 3. So hindi naman natin nakikita na magkocross itong kulay red na circle or didikit dito sa may parting Batanes. So sa ngayon po, meron tayong hanggang signal number 2 lamang. Yan na po yung highest possible wind signal natin. Over Batanes, ganyan din ang eastern portion of Babuyan Islands at yung Santa Ana sa may probinsya pa rin po ng Cagayan. So nakikita natin gale force winds or malalakas na hangin pa rin po hanggang 88 kilometers per hour yung posibleng maramdaman nila for today. Samantala, signal number 1 pa rin po sa natitirang bahagi ng Cagayan. Ganyan din sa Isabela, maging sa Apayao, northern portion of Abra, buong Kalinga, signal number 1. Ganyan din sa eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, at buong Ilocos Norte, signal number 1. So meron din pong strong winds or pabugso-bugsong hangin dulot nga nung nakita natin outer rain bands or outer cloud bands itong si Bagyong Inday for today up until early tomorrow. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Awit, Kapitulo 94, versikulo 12 na nagsasabi, "Mapalad ang tao na iyong pinarurusahan, O Panginoon, at tinuturuan mo sa iyong kautusan." At yan ang mga balita ng aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at Happy Weekend!